Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano mga messages ni Leo. First message po ninyo, Ace of Wands. So, maraming magagandang ideas siguro ngayon, no? Creative ideas ang po pwedeng pumasok sa isip ninyo, no? Leo, that could be anything, no? Na pwedeng, ano ninyo, pwedeng siguro business idea, pwedeng pagkakakitaan, or po pwedeng kung ano, kung papaano ninyo gagawin ng mas mabuti ang mga bagay-bagay, yung mga ganyan, no? So, magkakaroon kayo ng, ano, creative mind talaga sa ngayon. At pwede rin, no, na meron ditong, since this is an ace and this is new beginning, baka meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay. You know, baka meron ditong ah, sisimulan kayong bagong trabaho or bagong career or bagong hobby, no? So depende sa oportunidad na dadating. But yes, this could be something new para sa no? This could be something new na pwede ninyong gawin, trabahuin, ganyan, no, Leo? We also have the death energy. Death energy is about um, transformation, no? So this is pagbabago sa buhay, at maaari ng iba sa inyo rito is going to change something in your life. Pwedeng overhaul ang gagawin ninyo rito. Maybe you are realizing na it's about time na, 'di ba, para bigyan ng bagong mukha, kumbaga, ang sarili ninyo, ang buhay ninyo. Kaya may mga bagay, no, na sa tingin ninyo hindi niyo na kailangan or hindi mo na gusto. Ngayon, you are going to remove that, no, out of your life. Tatanggalin mo na 'to, lilinisin mo na 'to. Maaari kasi na kung ano man ito, maaaring nakakapagpabigat din, no, ng buhay ninyo. Nararamdaman ninyong nakakapagpasikip ng dibdib ninyo, nakakapagpagulo ng isip ninyo, yung mga ganun ba. Kaya maaari, no, na mag-aano kayo rito, gagawa kayo ng paraan para mabigyan ng kaluwagan, ano, ang inyong isipan, ang inyong dibdib, magkaroon kayo ng peace by removing, no, whatever this is, no, na hindi naman na nakakatulong sa'yo. So, there is like, out with the old energies, and you are making room for something new na maghahatid sa'yo ng mas positibong sitwasyon. So, ano 'to, mga bagay ito, situation, or even tao na aalisin mo na sa buhay mo, 'no? So gano'n. Knight of Swords, change is coming talaga. Transformation is coming, at hindi ka ngayon, alam mo kung anong maiisipan mo dito na baguhin sa buhay mo. Talagang hindi ka na diyan magpapatumpik-tumpik pa, wala na makakapigil sa'yo, wala, hindi na 'to magtatagal. Talagang gagawan mo agad ito ng paraan, naisip mo 'tong pagbabagong ito, you're going to take action right away, at sisimulan mo agad ito, 'no, na pagbabagong ito. Ano ka, yung parang na-excite ka dito, 'no, sa pagbabagong ito, kaya magmamadali kang tapusin na o ano man ang mga bagay na 'to na kailangan mong baguhin sa buhay mo, magmamadali kang gawin ito. So, which is good para na mas mabilis na din na makita, 'no, sa buhay mo ang resulta ng mga pagbabagong ito, okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. At kung hindi pa po kayo, kung hindi pa kayo nakakapag-join sa membership, at kung gusto din naman ninyo na mag-join, just click the join button po sa baba ng video. At maraming salamat din for those who are not skipping the ads, kasi malaking bagay po yan sa akin. Okay? So, we have discipline, the boundaries, armor. So, feeling ko dito, you're going to start to be more protective of your energy, protective of yourself. Mas paiiralin mo dito yung self-discipline,
'di ba? Kasi kung dati rin baka masyado kayong mabait, masyado kayong compassionate, masyado kayong relax na okay lang sa inyo, 'di ba? Okay lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa ng ibang tao, maaaring inaabuso ka na, okay lang 'yan, mabait ka, eh, kaya okay lang 'yan. Pero ngayon 'no, things are going to change kasi baka nararamdaman ninyo na, "Teka lang, abuso na 'to." Baka nararamdaman ninyo na this is no longer fair sa'yo kasi naging mabait ka na sa kanila, tumutulong ka, even if they are not asking for help, tumutulong ka, pero despite that, 'di ba, inaabuso ka pa rin. Kaya maaari na sa ngayon, you are going to be more aware, 'di ba, sa kung ano yung limitasyon nila. Kaya magse-set ka na siguro ngayon ng boundaries mo, to let these people know na, "Oo, mabait ka, pero igalang niyo naman ako, respetuhin niyo naman ang space ko, yung kung ano naman yung para sa akin, akin lang." Yung mga gano'n ba, 'no? Kaya, pero alam mo yung boundaries na 'yan, siguro sa una lang magkakaroon ng discomfort yung mga tao sa paligid mo and even ikaw. Pero eventually, this is for your best interest. And this is for the highest good, no, of everyone sa paligid mo. Kasi nakakatulong din, no, yung boundaries. Nakakatulong din ito to strengthen the relationship, no, yung relationship mo with the people around you. We also have the horse king. Ayan. So, ang iba sa inyo siguro dito baka kailangan ninyo ng tulong sa ngayon. Kailangan ninyo ng assistance in any way, shape, or form. So, in that case, huwag kayong magdalawang isip, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magdalawang isip, huwag kayong matakot na humingi ng tulong. Okay? Huwag kayong mahiya. Kasi always remember na lahat tayo, we are all entitled for help. Lahat tayo at some point sa buhay natin, mangangailangan tayo ng tulong, mangangailangan tayo ng assistance ng iba. Kaya huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong sa iba. Okay? And from here on, it feels like to me that you're also going to be in control, ng buhay ninyo. Maaari na hindi, kasi kung dati, no, with the boundaries na wala pa kayong boundaries, siguro kayo na yung kayo nang sumusunod sa mga taong ito, kayo kayo na yung parang nagbabaw na lang sa kanila, 'di ba? Pero ngayon, you're going to take charge of your life, hindi mo na 'to hahayaan na yung mga taong ito, 'no, sila na yung sila na yung nagdedesisyon para sa'yo. Sila na yung sinusunod mo, yung gano'n, 'no? You are going to reclaim your power and you're going to take charge and take control of yourself. So we also have the sisters of the season energy, cycles of growth, natural law, divine order. So feeling ko dito kung ano yung parang there is also a sense of surrender dito. Feeling ko dito you may realize, no, na lahat talaga ng bagay according to, nag-unfold according to the divine order and timing, 'di ba? Maaaring marami na kayong na-experience sa buhay in the past na convinced na kayo ngayon na lahat ng nangyayari sa buhay ay divinely orchestrated at lahat ng 'yan according to the divine will. Kaya parang you are going to put your trust, no, in the divine 100% ngayon, 'no? At, yeah, susunod ka na lang sa agos ng buhay. You're going to go with the flow, with life. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.